mambabatas at opisyal ng gobyerno na ang pumirma sa waiver para mabusisi ang kanilang mga bank account. Pero sa mga tumatanggi pa rin pumirma, naninindigan sila na hindi raw dapat kagatin ang anilay drama ni dating Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si June Veneracion. Nagsimula ang lahat sa hamong ito ni dating Chief Justice Renato Corona nang siya ay humarap sa impeachment court. I am humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Nang ibaba ang hatol, naiwan ang alingaw-ngaw ng hamon sa lahat ng mga public official na pumirma sa isang waiver na nagsasantabi sa confidentiality ng mga bank account. Isinumite ko sa Senado ang isang waiver pabor sa ombudsman upang buksan kung kinakailangan ang anumang deposito ko, dollar man o anumang uri ng currency, kaugnay at kalakip ng aking salen. Hinihimok at hinahamon ko ang lahat ng aking kasamahan sa Senado, gayon din sa Kongreso, na gawin din ito. Mula noon, inabangan na kung sino ang mga susunod na pipirma at sino ang hindi. Sa huling tala ng GMA News, base sa mga na-interview namin at naiulat na, bukod kay Escudero, nagbigay na rin ng waiver si Senador Antonio Trillanes IV at mga party list representatives na sina Nery Colmenares, Teddy Casino, Raymond Palatino, Antonio Tinio, Luz Viminda Ilagan, Rafael Mariano, Emericiana de Jesus at Abigail Ferriol. Si Senador Bong Revilla naman, pumirma na raw ng waiver at isinumite niya na ito kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sina Escudero at Trillanes ang pinakamahirap na senador base sa 2011 SALN. Lahat ng mga nabigay ng waiver mula sa Kamara, mga party list representative at kabilang din sa mga pinakamahirap na congressman base sa kanilang 2011 SALN. This is just one of the ways na pwede nating ma-ensure pa ang greater transparency and accountability. Kabilang naman sa mga tumangging pumirma ng bank waiver, sina Pangulong Noynoy Aquino, Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte Jr., Senador Edgardo Angara, Franklin Drilon at Ping Lacson. Ang ilan na nagsilbing prosecutor sa Corona impeachment, gaya na Congressman Neil Tupas Jr. at Rodolfo Fariñas at iba pa, ayaw rin magbigay ng waiver. Katwiran nila, bukod sa hindi sila kakagat sa anilay drama ni Corona, hindi rin naman daw sila iniimbestigahan. Sapat na rin daw ang SALN na isinumite nila. Pare-pareho ko yung pumirma ng SALN eh. Nakalagay doon sa baba, I authorize the ombudsman to view all of my accounts. Yeah? So ano pa pipirmahan kung will sign? I have signed. Marami naman na nagsabing handa silang lumagda sa bank waiver. Sina Vice President Jojo Marbinay at Senador Alan Peter Cayetano. Handa rin daw pumirma sa waiver ang minority bloc sa Kamara. Pati na rin daw si Congresswoman Gloria Arroyo. Isang online campaign naman ang inilunsad ng Kabataan Party List Group, ang Waiver Watch, na humihimok sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na lumagda sa waiver. Nakalista rin dito kung sino-sino ang mga pumirma at sino-sino ang mga tumanggi. Simula ang Waiver Watch sa website, pero may offline component po ito. Pag nag-start na po yung classes sa kolehiyo, iikot natin sa mga eskwelahan yung isang tarpaulin para makita ng mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga kababayan natin yung mukha ng mga politiko natin, mga officials natin na pumirma sa waiver at yung hindi pa pumipirma. Para at least malaman ng lahat sino yung sumusuporta sa campaign for transparency and good governance. Sabi ni Dean Ed Naco ng UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG, hindi obligado ang mga opisyal ng gobyerno na lumagda sa isang waiver. Pero mahalaga raw ito sa ngalan ng transparency at good governance. Kung wala kang itinatago dun sa SALN at totoo naman yung dinideclare mo sa SALN, hindi dapat matakot na magpumirma dun sa waiver. So, nagkikreate lang ng suspicion lalo kung ayaw pumirma sa waiver ang isang public office holder. Ang Judicial and Bar Council o JBC na siyang sumasala sa mga kandidato sa pagkapunong mahistrado, inuobligan na rin ang mga nominee na magsumiti ng kanilang bank waiver. Ayon sa NCPAG, kung meron man naging positibong epekto ang impeachment trial ni Corona, mas nabigyang importansya ngayon ang kahalagahang iangat ang pamantayan ng serbisyo publiko.
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mr. President.